Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel. At ngayong oras nito, bibigyang daan po natin ang kwento ng buhay mula kay Manilyn. Sana po ay magustuhan po ninyo ang kwentong ito. Tara na po at samahan niyo po akong himay-himayin. Hindi ko alam kung saan nga ba ako dapat magsimula. Nahirapan kasi akong isa-isahin ang mga pangyaring hindi ko lubos maisip na mangyari pala ito sa buhay ko. Itago niyo po ako sa pangalang Manilyn at ito ang kwento ng buhay ko. Hoy Manny, anong plano mo sa relasyon natin? Lagi na lang bang ganito? Hindi porket alam mong walang magagalit, ganito lang ginagawa mo sa akin. Aba kung ganito lang naman pala, mas mabuti na kung maghiwalay na lang tayo. Wala kang asawa, isa kang biyudo, malayang malaya. Pero, bakit ganito, Manny? Pakiramdam ko ngayon, isa akong kabit na hindi mo kayang ilantad sa publiko. Kahit nga, ipakilala mo man lang sana ako sa anak mong hindi mo pa magawa Siguro nga, may iba kang kinakasama. Kaya ayaw mo, no? O di naman kaya, ginagawa mo lang akong libangan. Labasan ng init. Sabihin mo nga sa akin, Manny, ano bang dahilan? Ano ba talagang pakay mo sa akin? Ang tanong ko sa lalaking pinili kong mahalin. Siya si Manny. Isang biyudo at may isang anak na siya raw ang kasama niya sa bahay nila. Ano ka ba naman, Manilyn? Kung ano-anong iniisip mo. Mahal kita, alam mo yan. Wala akong ibang mahal kundi ikaw lang. Huwag mo naman akong pag-isipan ng hindi maganda. Porket hindi pa kita ipinapakilala sa anak ko, ganyan ka na mag-isip? Huwag naman. Malinis ang intensyon ko sa'yo. Hindi ako gaya ng iniisip mo. Sige, para wala ka nang masabi. Sa darating na araw ng linggo, isasama na kita sa bahay. Para wala ka nang masabi. Mawala na yung agam-agam mo. Ang sagot ni Manny. Ramdam ko naman ang pagmamahal niya. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko. Tila ba kulang pa rin ang salitang mahal lang niya ako. Pagkalipas ng ilang araw, gaya ng napag-usapan namin ni Manny, pumunta nga kami sa bahay nilang mag-ama. Pagpasok pa lang namin, ramdam ko na agad ang presensya ng bahay na iyon. At pakiramdam ko, gumaan ang dibdib ko kahit papano. Oh, Manilyn, ngayon na nandito ka na. Siguro naman huwag mo na akong pag-isipan ng hindi maganda. Ang turan ni Manny. Salamat ha. Pasensya ka na kung pinagdudahan kita. Sana maintindihan mo ko. Pakiramdam ko ngayon, hindi na ako basta labasan lang ng init. Alam mo, maganda ang bahay mo. Simple. Bagay akong maging housewife dito. Bagay akong maging katuwang mo sa buhay, mahal ko. Ang sambit ko. Hay, nako, salamat naman. At sa wakas, nawala na yung pagdududa mo. At habang nagsasalita si Manny, nung bigla siyang natigilan, may kumatok sa pinto. Nung binuksan ni Manny ang pinto,
mukha ng anak niya ang agad kong nakita. May itsura naman pala ang nag-iisang anak niya. May maayos na pangangatawan na siyang mas lalong nakadagdag ng atraksyon. "Oh, Ken, ikaw pala yan," ang sambit ni Manny. Nalatang hindi niya nagustuhan ang biglang pagsulpot ng anak niya. "Oh, pa, siya ba si Manilyn? Baka gusto mong ipakilala sa akin yung kasama mo," ang turan ni Ken. "Ken, hindi muna ngayon. Pumasok ka muna sa kwarto mo. Nakainom ka. Ayaw kong makita ni Manilyn na ganyan ka. Kahit konting helang, Ken. Sige na. Inuulit ko, pumasok ka muna sa kwarto mo." Nung time na yon, hindi na nga sumagot si Ken. Nakita ko sa mukha ni Ken ang takot sa ama niya. "Manny, bakit ganun ang sinabi mo sa anak mo? Sana, hinayaan mo na lang siya. Siguro naman maintindihan ng anak mo ang lahat. Sa susunod, huwag mo nang ulitin yun. Kawawa naman siya. Wala na nga siyang ina. Ganyan ka pa sa kanya. Ano na lang ang mararamdaman nun? Sana, intindihin na lang natin siya. Baka nabigla lang. Baka hanggang ngayon, hindi pa siya handang magkaroon ng pangalawang ina na katulad ko. Umaasa akong maintindihan din niya tayo balang araw," ang turan ko. "Manilyn, hayaan mo siya. Huwag mo siyang intindihin. Hindi na siya bata. At isa pa, ako ang ama. Ako pa rin ang masusunod. Hindi naman ako papayag na siya ang maging hadlang sa ating relasyon. Kung ano ang sinabi ko, yun ang dapat kong gawin. Hindi ko naman kailangan ang opinyon ng ibang tao. Buhay ko to. Anak ko lang siya," ang wika ni Manny. Sinubukan kong ipaintindi kay Manny ang lahat. Pero pakiramdam ko, tila ba wala siyang pakialam sa nararamdaman ng anak niya. Nagsama na nga kami ni Manny hanggang sa nagpasya siyang magpakasal na kami. Masayang-masaya ako sa sinabi ni Manny. Dahil kahit papano, magkakaroon na rin ako ng karapatan sa kanya. At hindi na ako maiilang na kausapin ang nag-iisang anak niya. Pagkatapos ng aming kasal, nagpasya na akong kausapin si Ken. Ang aking nag-iisang stepson. Ken, ngayong mag-asawa na kami ng papa mo, pwede bang ituring mo na rin akong pangalawang ina mo? Pero alam kong hindi madali yon para sa'yo. Lalo na, nabanggit ni Manny sa akin na makaina ka raw. Bigyan mo ako ng pagkakataon para gampanan ang pagiging ina ang side ko. Tita Manilyn, pwede ba? Huwag ka nang magsaya ng oras sa akin. Hindi ko kailangan ng pangalawang ina. Hindi na ako bata para bantayan or gabayan. Mag-focus ka na lang kay Papa. Siya ang intindihin mo. Dahil kayang-kaya ko na ang sarili ko. Sige na. Alam kong walang patutunguhan ang pag-uusap natin na to. Dahil hindi rin naman ako papayag na ikaw ang magiging pangalawang ina ko. Siya nga pala, aalis ako. Pakisabi na lang yan kay Papa, ang sagot niya. Ken naman wag naman sanang ganito. Oo, alam kong hindi ka na bata. Hindi mo na kailangan ang magbabantay sa'yo. Pero, kailangan mo ng isang taong gagabay sa'yo. Hindi mo man lang ba nakikita? Unti-unti ka nang napapariwara
Gaya na lang ngayon, aalis ka na naman. Ilang araw ka na namang mamalagi sa pupuntahan mo niyan. Ganyan ba ang gusto mong buhay, ha, Ken? Yung tuluyang malis ka ng landas dahil sa ginagawa mo? Bata ka pa, Ken. May oras pa para magbago. Hindi pa naman huli ang lahat, eh. Ayusin mo ang buhay mo. Hindi yung ganito ang turan ko. Tita Manilyn, pwede ba? Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo. Baka nakakalimutan mo kung sino ka sa bahay na to. Gusto ko lang ipaalala sa'yo, ha. Baka kasi nakalimot ka na. Isa kang sampid, Tita Manilyn. Wala kang karapatang sabihin ng mga yan sa akin. Hindi ikaw ang mama ko, kaya pwede ba? Huwag kang pilingera. Huwag mong akuin ang pagiging isang ina. Dahil hindi naman yan bagay sa iyo, eh. Ang galit na wika ni Ken. Pagkatapos niyang sabihin ang mga yan, agad na siyang umalis. Naiwan akong nakatulala. Pagkalipas ng ilang saglit, dumating ang asawa ko galing trabaho. Malungkot ang mukha at tila ba hindi na ito maipinta. Parang pasan niya ang buong mundo. Manny, anong problema mo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang nagtatakang tanong ko sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko. Naupo kami sa sofa. Manilyn, hindi ko alam na ganito pala. Kung alam ko lang, hindi na kita pinakasalan pa. Patawarin mo ko, ang sagot niya. Ano? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Pwede bang diretsahin mo na? Hindi yung ganyan, ang sabi ko. Manilyn, may sakit ako. Tanggap ko na may sakit ako, eh. Ang hindi ko lang kayang tanggapin yung sinabi ng doktor. Hindi na kita mabibigyan ng anak. Patawarin mo ko, ang sagot ni Manny. Sa mga sinabi ni Manny, para bang bumagsak sa akin ang langit. Pangarap ko kasing magkaroon ng anak. Gusto kong bumuo ng pamilya. Manny, hindi totoo yan. Sabihin mong nagbibiro ka lang. Sabihin mong sinusubukan mo lang ako. Manny, sabihin mo yan. Ang wika ko. Pasensya na, Manilyn. Hindi ko na pwedeng bawiin ang sinabi ko. Pero alam mo, may paraan pa naman, eh. Si Ken, siya makakatulong sa atin para matupad natin ang pangarap natin. Ang seryosong sabi niya. Ano? Nababaliw ka na ba talaga? Anong sinasabi mo? Anong kinalaman ni Ken sa usapan na to? Manny, sumagot ka. Ang sambit ko. Malaki ang kinalaman ng anak ko sa usapan nito. Dahil bibigyan ko kayo ng pagkakataon para bumuo ng bata. Anak ko si Ken. Kaya parang anak ko na rin ang bubuuin yung bata. Huwag ka nang tumanggi, Manilyn. Wala nang oras para dyan. Huwag ka nang makipagdiskusyon pa. Gusto kong makita ang magiging anak natin. Kausapin ko si Ken tungkol dito. Manny, hibang ka na talaga. Narinig mo ba ang mga sinasabi mo? Papayag kang si Ken ang gagawa nun para sa'yo. Ayoko, Manny. Hindi ko kaya. Lalo na ngayon. Galit yung tao sa akin dahil kinausap ko siya tungkol sa mga ginagawa niya. Galit siya sa akin. Paano namin magagawa ang pinapagawa mo? Ang wika ko. Manilyn,
Madali lang. Ang hiling ko lang sa inyo. Hindi naman yun napakahirap eh. Alam mo, maraming alak. Mag-inuman kayo para may lakas ng loob. Para hindi kayo mailang. May taning na ang buhay ko. Gaya ng sinabi ko sa iyo, gusto kong makita ang magiging anak natin bago ako mawala. Uuwi muna ako sa probinsya. Bibigyan ko kayo ng 1 linggo para gawin ang hiling ko. Ang sagot ni Manny. Nung time na yon, habang nag-uusap kami ni Manny, nung dumating ang anak niyang si Ken. Ken, buti naman at dumating ka na anak. Umupo ka. May gusto akong sabihin sa iyo. Ang turan ni Manny. Bakit pa? Anong gusto mong sabihin? Siguro, nagsumbong ang babaeng ito. Bakit? Mas maniniwala ka ba sa kanya kaysa sa akin na anak mo? Baka nakakalimutan mo na pa. Anak mo ko. Dugo at laman. Samantalang yung babaeng yan, hindi mo siya kaano-ano. Isang sampid sa bahay na to. Bakit ba palaging siya ang kinakampihan mo pa? Ang sigaw ni Ken. Ken, ang sabi ko, umupo ka. Hindi ko sinabing sumigaw ka at magtatalak dyan. Upo. Nung time na yon, umupo si Ken. At dito na, nagsalita si Manny. Ken, gusto kitang makausap dahil sa kalagayan ko ngayon. Malubha na ang sakit ko. At may taning na rin ang buhay ko. Ang tanging hiling ko lang, sana, bago ako mawala sa mundong ito, magkaroon kami ng anak ni Manny. Pero dahil nga sa kalagayan ko ngayon, imposibleng mangyayari pa yun. Kaya, ikaw na lang ang natitirang pag-asa ko, anak. Patawarin mo ko kung naging istrikto man ako sa iyo. Ayaw ko lang na lumaki kang walang kwenta sa mundong ito. Nag-usap na kami ni Manilyn tungkol dito. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon para bumuo ng pangarap ko ang anak. Uuwi ako sa probinsya, 1 linggo ako doon. Sana pagbalik ko, nakabuo na kayo. Ang saad ni Manny. Pa naman eh. Ano bang sinasabi mo? Oo, hindi tayo magkasundo. Pero bakit kailangan mong magbiro ng ganito? Bawiin mo ang sinabi mo. Hindi yan totoo pa. Ang sagot ni Ken. Tumayo si Manny at lumapit sa anak niya. Totoo ang sinabi ko, anak. Alam kong mahirap. Mahirap tanggapin pero wala tayong magagawa. Siguro, kagustuhan ito ng Diyos. Anak, huling-hiling ko to sa inyo. Sana, pagbigyan niyo ko ang pagsusumamo ni Manny. Nangilid ang luha ko habang sinasabi ni Manny ang mga yan. Pero, wala kaming magagawa. Gaya nga ng sinabi niya. Siguro, kagustuhan ng Diyos ang lahat. Nung oras na iyon, agad nang nag-empake si Manny. Pumunta siya sa probinsya at namalagi siya roon ng 1 linggo. Nung nakaalis na si Manny, nag-usap naman kami ni Ken. Paano to? Paano ba tayo mag-uumpisa? Ang tanong ni Ken. Hindi ko alam. Pero ang sabi ng ama mo, mag-inuman daw tayo muna para may lakas ng loob. Huling-hiling to ng ama mo. Pagbigyan natin siya. Ang sagot ko. Sige, agree ako dyan. Tumayo siya at kumuha ng alak sa ref.
Nag-inuman kaming dalawa. Tig-dalawang bote ng beer. Nung naubos namin yon, ramdam na namin ang sipa ng alak. Lumapit siya sa akin, hinawakan ng kamay ko. Tumitig sa mga mata ko. Sabay sabing, gagawin natin to para sa huling hiling. Dahan-dahang lumapit ang labi niya. Ramdam ko ang init at sabik sa bawat pagdampi nito. Kasabay noon ang kamay niyang dahan-dahan nang naging malikot. At pagkalipas ng ilang saglit, ginawa na namin ang nararapat. Sinulit namin ang bawat sandaling binigay ni Manny sa amin. Walang pagmamahal sa pagitan namin ni Ken. Pero ramdam ko yung kakaibang spark. Lalo na nung nasa loob na. Hindi ko naman sinasabing nag-e-enjoy ako. Pero inamin kong masayang-masaya ako. Dahil ibang-iba pala ang anak. Pagkatapos noon, nagpasya kaming magsama muna sa isang kwarto para mas madali ang lahat sa amin. Umaga, tanghali, gabi. Yan ang schedule namin. Wala kaming sinayang na sandali para makabuo na agad. Pagkalipas ng isang linggo, hinihintay namin ang pagbabalik ni Manny. Pero hindi siya bumalik. Umabot nga ito ng 3 buwan na paghihintay. Sa hindi pag-uwi ng asawa kong si Manny, tinuloy pa rin namin ni Ken. Hanggang sa isang araw, naramdaman ko nang hindi na ako kagaya ng dati. Mabigat ang pakiramdam ko. Wala ako sa mood. Dagdag pa nito ang labis na pagduduwal. Kinutuban na ako dahil sa nangyayari sa akin. Agad akong nagpabili ng PT kay Ken. At ito na nga, 100%. Totoo ang hinala ko. Buntis ako at yung anak ng asawa ko ang nakabuntis sa akin. Magkakaroon na kami ng anak. Sinabi ko kay Ken ang nalaman ko. Hindi ko may paliwanag yung mukha niya, yung reaksyon niya. May saya na malungkot. Ken, bakit ganyan ang reaksyon mo? Hindi ka ba masaya? Ken, matutupad na natin ang pangarap namin ng ama mo. Tiyak na matutuwa yun pag malaman niya to. Ang masayang sabi ko. Manilyn, hindi na natin makikita ang reaksyon ni Papa dahil patay na siya. Nabangga ang bus na sinasakyan niya pa uwi. At isa sa mga kamag-anak namin ang tumawag kanya lang. Huwag kang magpanik. Kumalma ka lang. Patagin mo ang loob mo. Sige. Maiwan muna kita at iuwi ko ang bangkay ng aking ama. Ang sagot ni Ken. Sa narinig kong sinabi ni Ken, napaupo na lang ako sa sofa. Iyak ako ng iyak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bakit nangyari ang lahat ng ito? Mabait na asawa si Manny. Kahit ganon ang pinagawa sa amin. Mahirap pang tanggapin ang nangyari. Wala naman kaming magagawa. Pinaglamayan nga namin ang asawa ko. Hanggang sa inihatid na namin siya sa huling hantungan. Manilyn, ngayong wala ng aking ama, gusto kong ituloy na natin ang ating naumpisahan. Hindi naman siguro malaking kasalanan ang gagawin natin, di ba? Ayoko namang lumaking walang ama ang magiging anak natin. Kaya ituloy na natin to. Ang wika ni Ken. Salamat dahil hindi mo kami kayang pabayaan. Sige, kung yan ang alam mong makakabuti para sa atin, ikaw ang masusunod. Ang sagot ko naman.
Pero bago namin ginawa ang gusto niya, naghanap muna kami ng ibang matutuluyan. Lumipat kami ng ibang lugar at dito na kami nagsama bilang mag-asawa. At pagkalipas ng halos 5 taon, nagpasya kaming magpakasal na. Naging masaya kaming dalawa. Natutunan namin mahalin ang isa't isa. Yung isang anak namin noon, nagdagan pa ng 2. Bale, 3 na ang anak namin ngayon ni Ken. Sa ngayon, nasa ibang bansa ng asawa kong si Ken. Malaki ang pinagbago ng buhay niya mula nung naging kami na. Siguro, naisip din niyang ayusin ang sarili niya dahil wala naman siyang ibang aasahan pa. Masakit na masalimuot ang unang love life ko. Pero ngayon, masayang-masaya na ako dahil tuluyang nagbago ang asawa kong si Ken. Dito ko na po tuluyang winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Manilyn ng Romblon. At yan po mga kaibigan, ang kwento ng buhay mula kay Manilyn. Sana po ay nagustuhan po ninyo ang kwento ng kanyang buhay. Hanggang sa muli, bye-bye! Thank you so much!